Nice na agad yun, di ba? Okay. Due respect to the one and only superstar, sana wag na natin masyadong gawing intriga, pero sasabihin ko kung ano yung talaga nangyari. So, una, sinabi ko talaga sa kanya, sa harap niya, at sinulat ko pa sa Facebook vlog ko na hindi ko gagawin ang pelikula kung hindi si Nora Honor ang gaganap. So, nag-usap kami, maayos ang usap namin, close na yung deal, tapos pumayag ako sa marami niyang conditions na masasacrifice ang maraming element ng pelikula, especially yung budget. Pero pumayag pa rin ako dahil nga sa pangarap ko at sa kagustuhan kong maidirect ang nag-iisang superstar. So yung ipinayag kong kondisyon na mahirap gawin, pero pumayag ako, number one, yung iba na pala ang working style or working attitude ni Ate Guy dahil magkahiwalay ang kanyang day effect at night effect sa shooting, magkahiwalay. So, yung one day, definitely magiging 2 days kasi pag day effect lang daw siya, 8 AM to 5 PM lang siya. Pag night effect siya, 4 PM lang siya to 9 PM. So, mahahati into 2 days talaga yung isang araw. Pero pumayag ako, kahit ganun pa, pumayag ako sa punto na yon. Tapos, pumayag din ako sa kanyang hininging talent fee. Okay na, so pumayag na nga ako kahit may masakripisyo na. Nung magpipirmahan na kami ng contract, due respect to her, which is very normal naman pag contract signing, ibinalik ko through email yung pinag-usapan namin sa contract for her to read. Nung nabasa niya, na siya rin naman ang nagbigay ng mga elemento ng kontrata, nag-iba na yung isip niya. Nagbago na yung isip niya, marami na siyang tinatanong, nakakagulat na tanong. Hanggang kausap ko siya sa phone, naiyak ako talaga sa phone. Kasi hindi ko akalain na maiiba yung usapan sa napag-usapan na. Anyway, after that, yung handler niya, katabi niya, sinabi ko na pag-uusapan muna namin, pag-iisipan namin. Hanggang kinaugabihan, hapon ko siya kausap, kinagabihan, tinext ko na yung handler at sinabi kong na-decide ko at na-decide ng team na papalitan na lang namin siya. So, malungkot man, pinalitan namin siya, natapos na doon. Pero the following day, gabi ko tinawag na papalitan na siya, the following day, as early as 8 AM, tumatawag yung handler at sinabing pumapayag na raw si Ate Guy kung ano man yung lahat ng nakalagay sa contract. So mas hindi na ako talaga pumayag kasi unang-una sabi ko, sorry, hindi na pwede kasi imi-meet ko na yung ipapalit namin sa kanya. So with that, napakalaking blessing na siyempre si Lord naman talaga nag-aayos ng lahat ng ito. Maaring hindi natuloy si Ate Guy, hindi talaga meant for her yung material. Napunta kay Sylvia Sanchez. So, nung napunta kay Sylvia, talagang nabura lahat yung sinabi kong hindi ko gagawin ng pelikula kung hindi si Nora Honor. Kasi nakita ko kung gaano ka professional si Miss Sylvia Sanchez, kung paano niya tinakel yung role, na eventually naisip ko talaga na siya talaga yung ibinigay para mas lalong mapaganda yung pelikula at maisa buhay yung isang material na pangarap ko talagang gawin na matagal kong itinago. Kaya nagpapasalamat ako una sa aking producer, si Junel, si Ma'am Jean. Pinagkatiwalaan nila akong gawin itong pelikulang ito. At lalo na si Miss Sylvia Sanchez na sinagip niya ako actually kasi nung hindi natuloy si Ate Guy, sobra akong nalungkot. Akala ko hindi ko na matutuloy yung pelikula. Nung napunta kay Miss Sylvia Sanchez, lalo akong sumaya at hindi ako nagkamali na kay Miss Sylvia Sanchez napunta ang pelikula. Kaya maraming salamat. Thank you very much, Direk Ronald.